Hello, good evening. My name is Jeopard and together with me is a pastor. Pastora siya. So, later pag-uusapan natin ano ba yung pinagkaiba nun, kung may pinagkaiba ba siya. Also, na-meet ko siya online. Online ba lang? Actually, first time namin mag-meet online. Doon sa isang video na parang naglilinis siya ng church and sabi ko, wow, may mga pastor pa palang gumagawa or leaders na gumagawa nito. So, she is a also advocate ng mental health and also yung mga kids na mapalayo sa droga. Later, we will ask her. So let us welcome Pastora Criza Yuson. Tama po ba ng pronunciation, Pastora? Yeah. So, Pastora, nakapagkwentuhan na tayo kanina and I just want to begin with this question. What keeps you productive or what keeps you busy these past few weeks? This past few weeks, what makes me busy and productive, it's more of like meeting people. So, fellowship, apart from doing my sermon and preparation, no? So, Mm, hindi ako pwedeng mabakante na walang, alam mo yung mentoring, yeah. fellowship, and not just fellowship with my labor dito sa loob ng church. When I say fellowship, I really meet new people, Mm, alam mo yun, listen to people, to stories, and minister to them. Kahit sa ang coffee shop pa yan, at kahit sa Taytay pa, nakarating ako at na-stranded ako sa Bagyo dahil sa very intentional fellowship na yon ay hindi ko alam na 4 days ako masa-stranded doon. But mm. praise the Lord kasi naka-reach tayo ng at least 3 families or 4, no, na Oh. talagang nag-move din sa Lord. So that has been I keep myself productive by just, listening kay Lord, who, where, and what Mm. you want me to do. So ayan. Yeah, thank you for that, Pastora. Grabe, no? Hanggang Taytay. Alam ko kung gaano kalayo yung lugar nyo doon Yes. sa Taytay. Sobrang layo. Pero kung yung fellowship na yun ay mapapalakas naman tayo, nako, worth it yung mga yon. So, nabanggit niyo po kanina yung pakikipag-fellowship doon sa outside ng church, which is ito yung mga katulad niyo pong mga leaders and mga pastors or also influencers. Parang ano pong pinagkaiba na you meet with those people at yung you meet with those people na under your flock? Pag under sa church, syempre, more on personal level, updates sa life nila. And ngayon kasi mas healthy. Mm. Um, ang issues, pag may issues na pinagaano, we wear leadership hat. Mm. I wear the pastor's hat, ganyan. But when it comes to fellowship, I wear it's either the ate or the mentor's hat. 'Di ba? So, sabi nga in every season, lahat, alam mo yun, may time talaga lahat, in every place. So, kailangan ilugar din siya. So, ayun, fun and getting to know, we learn from one another, not just the biblical, but even the practical, financial, mental, emotional, and sa lahat ng aspeto ng buhay nila. So, involved ka talaga. So, you want to get updated. Pero sa labas, I get to fellowship with leaders, pastors, new believers, some influencers na gusto natin hindi lang ma-win sa Lord, but even to build a relationship, to encourage them. And ang praise God lang kasi me as a pastor, here, hindi ako nakabox lang na dapat ito lang, tutok lang ako dito. Kasi naniniwala ako na maraming tao doon na pwedeng paggamitan ako ni Lord sa buhay nila. Mm. Kaya medyo gala ako. Ano, nakakapunta ako ng Las Piñas, nakakapunta ako ng Tagaytay, nakakapunta ako ng Taytay, Tarlac, ayan. So sa mga lugar na malalayo, and if you keep yourself available to those people, you will see a great miracle in their lives then. Wow. At least dito nakikita natin na um, minsan bukod sa flocks natin, kailangan din natin makipaghalubilo sa mga ibang tao or other churches. So, Rap, doon sa tinutukoy yung group, I hope na parang uh, you talk with those people na alam nyo nakakatulong sa inyo, right? Sa Yeah. akin din. Yeah. Question ko, ano yung ingredients ng isang healthy group or healthy na fellowship? Pag sa labas, no? So, importante kasi you get to ask genuinely kumusta. Hindi yung makikichika ka lang
sa kanila. Pag sinabing kumusta na, yun mo yun, in a deeper level, marami kasi like, for example, kung pastors yan, meron tayong mga issues na hindi, even personal issues na hindi necessary na i-open mo sa flock mo o Mm. sa leaders mo. Yes, yes. Dapat at least kung sa mga leaders outside, mga pastors or ibang mga ka-level mo, mas maganda you share, you share the burden. Then Mm. you to one another. 'Di ba? Hindi lang puro hinanakit, at ganito kasi itong same issues mo ngayon, ay pinagdadaanan pala niya, ganito ka pala niya na-overcome or merong mga encouragement. So that's where leadership or pastoral pagpupuntahan. While dun sa iba naman, it's more of like, ako kasi, I love listening to stories. So I get to ask the right question. No? So right question will lead to a transformative story and situation na mangyayari din mamaya. Yung simpleng kwentuhan, kape-kape, mamaya may deliverance na, mamaya may inner healing na. Yung simpleng, wala namang pinag-usapan, pero you just have to be sensitive sa kay Holy Spirit, 'di ba? Kasi of course, maraming tao sa labas na kailangan ng kausap. And I tend to also go to people, speak to people so that walang over familiarity. Mm. Alam mo yun? And you get to share your experience. Good, basta walang siraan, walang chismisan, walang anything. But if they have such an issue, how to deal this person to this, ako yung taong na kailangan may timeline. Kailangan within the week you have to act on it. Or else, pinagchichismisan lang natin siya. Mm. So, ganun. So, may follow-up yun. So, nagawa mo na ba? Ganyan, ganyan. So, anong updates? Healthy din. Healthy din. Syempre, fun. About life. About love life, kung single yung mga yan, ganyan, about waiting, kung ano naman, kung mga kabataan naman, alam mo yun, about what's their struggle, ano yung mga ano nila. So, anything under the sun, but at the end of the day, kailangan meron tayong maiiwan sa kanilang, kung hindi man encouragement, at least mai-empower sila, to draw closer to the Lord. Yeah. So, Ganda nung sinabi niyo po na right question will lead to a di mo alam kung saan kasi pwedeng mag-deliverance, pwedeng magkaroon. Ako, naniniwala ako doon and nai-imagine ko siya habang kinikwento niyo. And also, nakikita ko po yung buhay ni Paul sa inyo. Sabi kasi ni Paul, sa mga matatalino, nagiging matalino ako. Yung nag-a-adjust po sila kung sino yung usap. Ganun na po ba kayo before? Or parang natuto kayo along the way na, uy, teka lang, kailangan ko mag-adjust dito or paano po yun nangyari? having that said, that's my life verse, 1 Corinthians 9:19. Hmm. The weak I become weak, ano mo yun, that I may share, di ba, to share the gospel. So, Yeah. na-embody ko na yan. Kaya po, kung makikita niyo po yung testimony ko nung ako ay na-abuse sa Dubai, di ba, tapos nabaliktad yung story ko, nung makukulong ako, sabi ng Lord, okay. Sabi ko, okay, now it makes sense. Bakit 1 Corinthians 9:19 to 23 yung naging life verse ko? Una dun, I am a bondservant, even I'm not a slave of anyone, but I made myself a slave. 'Di ba? Para kay Lord, to the weak, to the Jews, 'di ba? Even though I'm not a Jew, but I make myself a Jew. To the under the law, I make myself under the law, even I am not under the law. 'Di ba? So parang, okay. Para sa mga inmates ng Al-Aware Central Jail sa Dubai ako, magpapaka-inmate ako that I may share the goodness of God. So Hmm. doon pa lang, doon sa turning point ko, the Lord has taught me na not just to be empathetic, but for me to go to that level so that I can feel, I can see, and I can reach them. Kasi ang greatest model ko talaga is si Jesus. Yeah. Jesus could have sit on the throne and just watch us and wala eh. But he became flesh. He walked with us. He dined with us. He laughed with us. So, if hindi ko susundin kung ano yung ginawa ni Jesus while on earth, then baka ibang Lord na yung sinusunod ko. So, Yeah. I think simula nung nagkaroon ako ng turning point, that has been my approach. Hmm. Kaya hindi rin ako hirap approach ng pinakamababa. Hindi rin ako hirap mag-approach ng pinakamataas. Yeah. One youth na nag-question sa akin, ganyan din eh, Pastor. Sabi niya, paano ko magagawa yun? Yung umabot ng mataas, tsaka umabot ng pinakamababa. Sabi ko, abutin mo yung mataas. Pag naabot mo yung mataas,
kaya mo na mag-adjust kahit saan. So, Hmm. Pastora, nabanggit niyo rin po kanina na parang nabaliktad yung story niyo. Nabasa ko yun eh, parang from COG ata na vlog. And balik ako dun sa pinakaumpisang-umpisa na parang dun sa vlog niyo, ay dun sa article na yun na nasulat niyo po yung 3 months si mother niyo ay buntis noon. Tapos parang can you tell me the whole story of that? Nakunan si mommy kasi after 8 years, nabuntis siya ulit. So, meron ng tatlong cute na mga ate ko. So, Hmm. after 8 years sa UAE, nagbubuntis siya noon. So, nabuntis siya. So, 3 months. Tapos, parang may ginagawa lang siya sa bahay. I don't know kung nagwawalis pa siya o nagmamanicure, nagpapamanicure. Basta bigla na lang may dinugo siya, tapos may lumabas na sa kanya. So, dinala siya sa clinic. And pagdating sa clinic, wala. Nag-miscarriage talaga siya. And then, nung dapat ita-transfer siya sa kabilang room para i-clear at ano mo yun, i-clear, i-raspa or anything. So, I believe it's the intervention of the Lord kasi yung doctor, chinek ulit yung womb niya. Hmm. No? So, pag-check ng womb niya ay sumigaw yung doctor. Sabi niya, wait, I still hear another heartbeat. Hmm. Nagulat si mami, nagulat yung doctor. So, hindi nila alam na may kambal pala yung nandun sa sinapupunan ni mami. So, una pa lang nakita ko na yung pag-spare ng Lord sa buhay ko. Ah. Yeah. Kaya doon ako lagi tumitingin dahil if the Lord spared me from my mother's womb, na I could have been the one na nawala o nalaglag, pero ako yung ni-spare niya. Kaya, ayun. At first, nung narinig niyo yung story yun, ano ba yun? Parang, anong age kayo nun? Nagulat ba kayo na, or parang, ay, wala lang. Actually, nagulat ako nun kasi, eto pa, nanganak si mommy, so 7 or 8 months na, manganganak siya. Hindi na sa UAE kasi nagkaka-malpractice doon. No? So, it's either nanay o yung bata na mamatay. So, talagang pinilit niyang dito sa Pilipinas manganak. And then, nung nanganganak na siya ng February sa Manila Medical, lumabas naman ako na cord coil. Kulay violet na, tapos yung umbilical cord ko nandito. Nasakal, hindi ako umiiyak. So, what the doctor had to do was, syempre, i-revive ka, ganyan. Pati warek, pinapalo, so ganyan. So, si mami, ang kwento niya, yun nga, naririnig niya na hindi humihinga yung bata, walang heartbeat, blah, 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 ganyan. So, yung mga doctor, pag-give up na ilang minutes na akong nire-revive, so they were about to declare me dead. Hmm. When the last punk na, habang nakapatiriwarik akong ganun, ako umiyak. Oh, wow, wow, wow. Ah, Grabe, nakikita ko, Pastora, na bata pa lang ay the enemy's trying to, uh, I don't know if tama yung word na parang patayin kayo or di kaya. Pero hindi eh, may plan ang Lord sa inyo. Teka lang, bata pa yan. Babantayan ko na. And look at you now, you are influencing many people. Hindi lang actually mga tao na hindi nakakilala sa Lord, even those people na nakakilala na, nagbalik, mga leaders, mga pastors and all. And paano nyo po yun makukonect sa ginagawa nyo po ngayon na eto ako before, bata ako, muntikan na akong namatay. And ngayon, ano na ako, parang nag-sink in po ba sa inyo yun na tinawag ako ng Lord for a mas mataas na platform in order for Him to be glorified? Paano po yung nakukonect na yung story na yun? Wow, it's a good ano no, reflective question, no. Siguro if I would answer that, if the enemy is trying to kill me physically, the Lord has already killed my flesh na. So no, it's yung Galatians 2:20 talaga. So kung sanggol pa lang ako, gusto ako ng kaaway, mamatay na para hindi ma-fulfill kung ano man yung purpose ng Lord sa akin. Death has been chasing me talaga, 'di ba? Ang dami ko ng sitwasyon. And then ngayon, kung i-compare ko naman, pinatay ako ng Lord, not my life. May pinatay siya sa akin and that is my flesh. 'Di ba? I no longer live but Christ lives in me and I always hold on to that. Kaya sa lahat na nangyayaring sitwasyon ng buhay ko, I have received below the belt criticism, slanderous words, lahat talaga. And there is this saying, you can never offend a dead person. Yeah, agree, Because I agree. am dead in my flesh.
I'm no longer offended. Yeah. Naniniwala ko, naniniwala ko na being offended is a choice. Hmm, totoo Di po ba? yan. Choice ako maging offended, may choice ako hindi. Hmm. Diba? Nakakapagod Yes, pag yes. ma-offend ka pa, may aalagaan ka pang offense, di ba? So I choose not to be offended, and Hmm. that's how the Lord showed me that. Gusto kong patayin ng kaaway. Pero Hmm. may pinatay si Lord din, may gustong patayin sa akin. Ito yung flesh ko. Yeah, yeah, yeah. Fleshly desires, yun yung retaliation, yun yung rebellion sa akin, pinatay na yun. So that kung ano man yung haharapin ko ngayon, hindi na ako maapektuhan. Wow. Right? Wow. So, it's Ganda. really alive. Christ lives in me. I no longer live, but Christ lives in me. Kaya, keep it coming. Persecution is there, di ba? I've been through hell all my life. Suffering, lahat ng abuse, words, physical, mental, sexual abuse, ano ba ba? Um, Name it. verbal. Ang Yeah. dami lahat ng abuse. Hmm. But, what the enemy meant for evil, God meant it for good. Wow. Yeah, Of many. 'Di ba? So, all by His grace, all by His mercy, and sinabi ko, Lord, hangga't nakikita mong mag-glorify kita. Pero may deal breaker ako kay Lord. Lord, pag nakita mong yumabang ako, hmm. pag nakita mong inagawan kita ng glory, putulin mo dila ko nang hindi na ako makapagsalita. Hmm. Sa awa ng Diyos, may dila pa ako at nakakapagsalita pa. That's why I keep myself grounded. Oh. All my achievements, all my platform or anything, I do not put it here. Hmm. You know? I put it here. I surrender it to the Lord. What my victories and achievements yesterday, back to zero siya and the new day. Wow, wow. Siya dalhin na parang, uy, ito yung ano, alam mo ba? Ito. So every day, kung mercy ni Lord I knew every morning, I have to learn that all my achievements are rubbish. All my achievements, all my crowns, all my, recognitions and all are just rubbish in the eyes of the Lord. But important is, how will I glorify the Lord today? Hmm. Wow. Ang tawag namin diyan pastora scoreboard, eh. Parang, "Did I glorify God today?" Parang yun yung last question mo sa bago ka matulog, eh. Kasi 'pag hindi, teka lang, Yeah. mag-repent ka muna. And pastora, I remember Isaiah 43 that forget the former things, eh. Yes. Ibig sabihin hindi lang yung failure pati yung success dahil merong Yes. bagong ibibigay ang Lord sa inyo. Yung grounded po na sinasabi niyo, how do you keep yourself grounded? Parang may nagbabantay ba sa inyo? Meron ba kayong parang checklist kung teka lang, parang di na ako grounded or paano niyo po yun binabantayan? Number one, that's my prayer to the Lord. Siyempre, hindi mawawala yung prayer mo, yung word ng Lord, di ba? And yung devotion mo. And sometimes kasi devotion can be a religious act na lang eh. Yeah, totoo po Hindi ka yan. nakabasa ng Bible, pwede ka nakapag-devotion, Mm. napakalaking kasalanan na. Pero sabi ng Panginoon, hindi naman ganun si Lord. Hindi naman siyang nagtatarak kung anong ginagawa mo. It's how you live. It's how you meditate. Even one verse, for 1 week, 1 month, i-meditate mo at nakikita yung mas grabe pa yung taong ano mo yun, na nagbabasa lagi ng Bible na never naman niyang sinabuhay. Yung gano'n, di ba? So sa akin, how I keep myself grounded, I keep my heart pure. Keeping your heart, making it pure is easy. Mm. But keeping it pure, it's difficult. Kasi you have to do your daily consecration. No, do daily consecration talaga. And keeping grounded, not just to the word, not just, syempre, you have to have accountability. That's why I have people. Today, I am independent, we are independent church. Mm. Pero hindi pwedeng mawala sa akin na may mga tao, may mga bishop, may mga professor ako, theologically, lahat na nakatingin sa akin. And I give them permission to correct me in my post, in my doctrine, lahat, watch my sermon, you give correction, ganyan. Pag may pinagdadaanan ako, I message them, I call them, Christian, this is what you have to do not retaliate, do not post anything, wag mo nga sila, hayaan mo sila. So, that's keeping my heart pure, having, accountability, di ba? And also giving your leaders here in the church, even my mentees, even my council, even my congregation, I give them permission to rebuke and correct me.
Wow. It So, takes, sige po, sige lang po, go lang po. yung accountability, hindi lang yung mas nakakataas sa akin ang dapat nagko-correct sa akin. I give my congregation, the people under me in this church, the permission to correct me and rebuke me. Mm. See, with that, ibig sabihin, handa akong mag-take heed. Di ba? So, isa siya para pag sinasabi na pastora, baka too much na, baka nakakalimutan mo na, nagyayabang ka na, ganun. Ay, oo nga, sige, thank you for saying that. Di ba? And doon ko rin makikita yung sarili ko, kung humble pa rin ako. Mm. At dapat ang correction at rebuke, hindi ka dapat selective. Exactly. Kailangan maging open ka din. Kasi, di ba, yung mga taong nagko-correct sa'yo, yun yung mga taong totoong may malasakit sa'yo. So, marami pa, pero yun yung mga things that, syempre, the fear of the Lord. Hindi enough na love ko lang si Lord. That makes me grounded. Hindi enough na love ko lang si Lord. Importante, above all things, fear of the Lord. Wow, wow. Yun pa lang, tapos na to. Tapos na yung boxing. You keep your heart pure, accountability, permission to rebuke and correct you. It takes humility to do that. Not all people, kahit hindi nga Christian, not all people ay like that. So it takes humility and also fear of the Lord. Punta ako dun sa accountability part kasi most of the people ay sobrang familiar dun sa discipleship, leadership, and followership. But they forgot this word, the accountability. How can you spot a accountability partner that is fit for you? Kasi yung iba, parang, ito, accountability partner kita, pero wala po yung talagang, yung head-on pag, may problema siya, parang takot kong i-rebuke or parang, how can you spot that? Or kung mali yung question ko, paano ka magkakaroon ng accountability partner? Not all inside the discipleship are willing to be accountable. Hmm. Kasi when you say sa discipleship mentoring, kasi nasasabi ko nga, tatlo yan eh. Yung coach, the coach, ang trabaho ng coach will Yeah. help you sa things ng ano. So, pwede ka maraming coach. Hmm. Yung mentor will teach you. Di ba? Pero yung discipler, yung pagiging discipler mo, yung may discipler ka, they will journey with you. So, accountability means you're willing to journey with that person. Hmm. Highs and lows. Hindi lang doon sa booklet. Hindi lang doon sa weekly meeting yun ng small group mo. But even kahit 3:00, 4:00, and sa accountability, hindi hindi tabu at hindi prohibit ang maging open lalo na kung may struggle ka. Hmm. Lalo na kung lulong ka kung bumalik ka sa struggles mo, pinag-uusapan, you're taking accountability with, you don't condemn, you don't judge. It's not by the book, ganun. Kasi if Jesus had multitudes, meron din siyang 75, Yeah. and then meron siyang 12, Hmm. meron siyang 3. Meron siya 3 years. Diba? And I believe yung 3 na yun yung accountability ni Jesus. Mm. Yeah. Nung kung saan yung anak ni Jairus, pwede naman yung 12 isama niya, pero 3 lang yung sinama niya. At Mm. yung 3 na yun, nakita yung vulnerable side ni Jesus. Di ba? Yeah. At pwede nilang tulugan. Ito yung sobrang ano, ito naman si Peter, si James, saka si John. Yung sinabi ni Jesus, mag-pray kayo. Pero ilang beses tutulog kayo. Alam mo yung ganun? Yung hindi ka natatakot magkamali. Yes. Ni-review ko ni Jesus. Parang ano ba? Hindi kayo matulog. Hindi kayo matulog kayo ng tulog. Hindi kayo mag-pray. Saglit nga lang. 2 oras, 3 oras. Ano, natutulog kayo. Yung ganun. Yung kaya mong tumanggap ng pag-correct. Kaya mong tumanggap ng mga ganun. Kasi may matinding accountability. So not all discipleship program teaches how to be accountable. Kasi minsan nakakulong lang sila dun sa may manual, sa process, sa system. Kaya yung iba, hindi ko alam paano maging open. Baka may wall, hindi open. So, in accountability, you have to learn how to be vulnerable. Kahit leader ka pa, kahit pastor ka pa. Hindi isang kahinaan ng leader at alam mo, hindi mawawala ang respeto ng mga tao sa leader or pastor nila pag umiyak ka sa kanila at sinabi mo, nasaktan ako. Mm. Nahihirapan ako, napapagod ako. Mm. At mararamdaman, pag may respeto, pag may transparency, pag may trust, integrity, doon makikita na accountable ka nga dito. Yeah. In good times and worse times. Wow. That's Wow. accountability.
Yeah, ang ganda nung ano definition niyo ng accountability, and hindi ko lang siya nakikita by definition pero nararamdaman ko siya kahit nasa online tayo. Pas isa pa dun sa sinasabi niyong accountability kasi merong teaching before that you cannot cry with those people na mas inaalagaan mo or your flock. I don't know if narinig niyo yun. Parang Yeah. paano nyo yun binasag na, teka lang, pwedeng umiyak, pwedeng magpakita ng vulnerability, pwedeng magsabi na galit ako. Kasi meron din akong pastor na narinig na ganyan eh. Parang pag galit daw siya during the meeting, sinasabi niya, bad trip ako ngayon ha. Parang, pero magmi-meeting tayo. Pero at least, magiging, bad trip. Paano nyo po yun nabasag yung part na yun na you can be vulnerable with your disciples? Kasi you can never earn their trust kung may wall ka eh. Yeah, yeah, I agree. You cannot demand openness from them if you are not open. Hmm. Eh natutunan ko yan, napagsabihan ako um, sa pulpit. And I was preaching. I became honest. Sabi ko, to be honest po, I had symptoms of depression. I was down. I have these thoughts and all. So I became vulnerable Hmm. in front of the congregation. Then may mga nagsabi sa akin, di mo dapat sinishare yun. Hmm. Si Pastor K kasi ganun. Sabi ko, hindi po. Hindi ko po dapat itago yun. Kasi kaya po yung walang taong nangangamusta sa atin eh. Kaya ang lungkot-lungkot natin tayong mga leader. Kaya tayo bigay ng bigay. Tapos nag-e-expect tayo na sila namang kamusta. Kasi never naman tayo nagpakita na mahina tayo. We always project that we're superhumans. We're not superhumans. We are a human being. Diba? That we need also, even the greatest encourager need encouragement too. Even the greatest prayer warrior needs prayer too. Hmm. And nakita ko yung effect na yun. Nung sinabihan ako, hindi ka dapat ganyan. Alam mo, after few days, nakita ko yung effect. Yung mga hindi ko naman minimentoran, basta yung part ng congregation, nag-open up. Hmm. I Wow. think that because they thought that demonic ang magkaroon ng depression. Pero pastora, nagkaroon ka pa rin ng depression. So, ibig sabihin, valid yung naramdaman ko. Ibig sabihin, may faith pa rin ako. Kasi pag sabi nila, depressed ka, wala kang faith. Di ka nagbabasa ng Bible, di ka na nagpe-pray. Yeah, yeah, yeah. Totoo Ay, yan, Pastora. parang doon ko nakita na yung kahalagahan ng bilang pastor ka, kahit ikaw yung pinakamataas, the moment that you project that you're strong, you're faking everything, then people will not respect you. They will just follow you because they will, kasi leader ka nila. But you will never gain their respect and trust. But the moment you open up, binaba mo yung sarili mo. Di ba? Si Jesus, nagalit siya. Si Yes. Jesus, iyak siya. Nagutom siya. Di ba? Nainis siya. So, ay model ko si Jesus eh. Idol ko si Jesus eh. If Ayan. Jesus can do that, ako na human being, na wala naman akong napatunayan sa mundo, na wala naman akong ambag sa mundong ito, pero itong Jesus na ito na, di ba, ginawa niyang parang lahat para sa atin. At ginawa niya yun, kaya siya nagpakatawang tao para ipakita niya na normal lang malungkot, normal lang mag-grieve, Wow, di wow. ba? Normal lang umiyak, normal lang mapagod. Normal na magpakalayo-layo, kaya siya lumalayo. That's why he's always in a solitude place. Because for sure, he's crying. He's tired. Hindi Hmm. ka dapat na nagmi-ministry ka, di ba? So, that's where I learned na I have to be vulnerable so that I could gain their respect and gain their trust. The more that you open yourself to them, sa mga nakakababa, the more that they will open up. And that's what we practice here in church. Pag sa mga workers ko, I can be vulnerable. Pag galit ako, galit ako. Di ba? At in-explain ko ba't ako nagagalit. Hmm. But I make sure pag galit ako, yung tono ko, alam mo, yung tono ko, yung salita ko matigas, pero yung tono ko, kalmado. Pero may laman lahat. Di ba? May laman lahat. Talagang tumatagos, talagang iiwas ka. Kaya sabi ko, pag tinatamaan ka ng salita ng Diyos, ibig sabihin may kailangan itama sa puso mo. Tama, tama. Ayun siya. So, kilala nila ako. And then after that, sabihin ko, mataas yung boss, galit po ako sa senaryo, hindi po ako galit sa inyo, para lang po maintindihan natin to. Yeah, yeah. Ganun. Then, if ever there's someone who was offended by my action, I'm sorry for that. Ito po siya. Gusto ko lang ipakita sa inyo na hindi po ako dito si Darna.
Hindi po ako si Wonder Woman dito, hindi po ako si Mary kung ano, 'di ba? Mm. Ako po ay si Krisha na tao nasasaktan, nade-depress, nagkakaroon ng anxiety and all. But I thank God for the grace and mercy of God. Wow. And we practice confrontation here. Yeah. We practice confrontation. Yung ganyang kultura ay, I think for those people who will hear this, bago sa kanila yun. Kasi sometimes, pag sinabing leader ka, sinabing pastor ka, you are the superhero eh. Parang, may tinatawag sila doon na you are the Messiah. Messiah syndrome tawag nila eh. Parang you think that, hindi, kaya ko yan, hindi, kaya ko pa to. Ito. Pero well, in fact, the Messiah nga, sabi niyo, nagalit, nainis, Yeah. nabash. So, narinig ko to kay Craig Rochelle. Sabi niya, people want to follow real leaders, Yes. people who are strong. Kasi, pag nagkamali ka, minsan doon tuwang-tuwa ang tao eh, na, uy, tao ka rin pala, Bas. Kala ko, kala ko perfect ka. Yung ganun, Pas, ay ganun na kayo dati? Or parang, paano siya, gusto kong tanongin eh, parang, paano kayo na rebuke doon sa part na yon na I don't know kasi even me Bas to be honest parang I need to be strong all the time parang yun yung isang naturo but listening to you teka lang I need to be me I need to be hindi ko kailangang magmaskara kung galit ako kasi kilala ko ng asawa ko na pag galit ako, kami lang dalawa nakakaalam ba? Sa malaman ng iba. So, paano kayo nag-go sa process na yun na, or ganun na kayo before, bago, hindi pa kayo Christian? Hindi eh. As I journey with the Lord, as I learn, and as I listen, and ang dami ko na nakasalamuhang mga tao, ang dami ko ng issues na nakaharap. So, it's really a process and learning. Ang dami kong failure. Of course, may mga na-offend ako. Of course, may mga hindi nagustuhan. Kasi ako talaga, ang paggalit na ako, tahimik ako. Paksugtulan na. Kasi masakit ako magsalita. Mm. Ganon. So this time, I compose myself and nagrarant ako sa Lord. Para pag humarap ako sa mga tao, kalmado na ako. Pero bibigyan ko ng emphasis. Ano yung point ko? I want to hear your point. Alam mo yun, objective. Yeah. Laging may space for them to speak their mind, their heart, para maintindihan ko din. So ang goal lagi is reconciliation, restoration. Mm. Diba? Yun lagi yung goal. Ngayon sa ating pastor, yun nga yung ano, dapat laging strong ka, lagi kang strong. Pero kasi hindi mauunawaan ng tao. Hypocrisy pag tayo, ang ano natin, ang pinoproject natin, malakas tayo. Yeah. That's pride. Hmm. I don't need help. 'Di ba? Pastor, pagpipray kita, ay, ba't ako pagpipray? Wala naman akong problema. Hmm. Pag altar call sa mga conference, may mga pastor na hindi nag-altar call kasi hindi mga membro ko. Hmm. Hmm. All the more that they see you surrender daily, all the more that they will follow you as their shepherd, as their pastor. Kung ganun si pastor, kung ganun siya ka-vulnerable, kung ganun siya ka-honest, kung ganito siya naglilinis siya, kung ganito siya ka-humble, ba't hindi ako? Yeah. Diba? Jesus did not demand us to do things. He demonstrated it first. Hmm. Yeah. So, ang pastors, tayo, mga leaders, hindi tayo dapat demanding sa kanila. Dapat dinedemonstrate natin. If we want them to be open, if we want them to be, great leaders and servant of the Lord, you must demonstrate it first. So, yan connotation pag mga pastor, kailangan ano ka, di ba? So, ako talaga, meron akong pastor na meron akong habit or meron akong desire lagi. Pag may mga prophetic, pag may mga leaders dyan, talagang bishop talaga. Di ba usually impartation, nakapila ka, ikaw yung magpapapray, di ba? Ganon. Hmm. Ang desire ko lagi, at itong nilagay ni Lord sa heart ko, ikaw naman yung mag-pray sa kanila. Hmm. I've experienced that kahit yung mga international. Sabi ko, Pastor, sabi niya, okay, magpe-pray na siya, i-important ko. I could just, wait a minute, sabi ko ganun. Can I just pray for you? Please, 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 luluhod. Bakit? Alam mo yung feeling na nagme-minister ka na lahat ng tao gusto ipag-pray pero wala nag-pray sa'yo. Hmm. Di Yeah. ba? So parang for me as a pastor, I want to do that dun sa mga ministers na yun. And for me to I am showing my congregation na
Tingnan mo si pastor, tingnan mo, nakita mo, yung mga ministers na yan, they are humble enough to be prayed for. Kaya pag may altar call dito, kaya nung last Wednesday, may guest speaker, may missionary from America, nagpa-altar call siya. I have no hesitation. Ako yung unang pumunta sa harapan nakaluhod. Pagkita ko yung altar call, lahat sila nakaluhod din. Di ba? Because they see it from us. Yeah, And doon magkakaroon ng transparency at unity. agree, agree. Hindi division, hindi wall. We are bridging the gap. We don't build walls. Di ba? Wow. Bridges. And it's through love, unity, transparency. Pero syempre, learn how to create boundaries. Agree. Not all the time naman papakita mo yung vulnerability mo na kasi nga, "Ay, okay lang naman pala, hindi. Lagay mo sa lugar. Absolutely. Ilagay mo sa lugar. Ako, paano ko nilalagay? Sabihin ko sa kanila, okay, medyo hindi maganda yung mood ko ngayon, kaya okay lang, ganito. May mga pagkasabihan ko yung mga leaders ko para, bakit kasi ba't di okay? Ba't hindi okay? Yung ganun. Hindi, ano lang yan, just give her time na ganun. Pakalma. Tal- Yes, yes. Oo, at least lalabas ako doon na napagpag ko na lahat, okay na. Sige, okay na ako. Go, magkulitan na tayo. Ganun. Nakakatuwa, Pas, kasi grabe, it takes boldness. First time ko nakarinig na a person na magpe-pray doon sa mga nagpe-pray. So, ako, ano, parang wow, parang kung makita ko yun personally, parang feeling ko, nagkaroon ako ng ano ng, o ikaw din, parang, teka lang Lord, ano, tanungin ko muna si Pastor Chris kung paano niya ginagawa. Pero, I hear this from you, don't demand, demonstrate, don't demand, demonstrate, don't demand, demonstrate. Preaching na yun no? Yung ganung bagay. Pas, mentioning the boundaries. Kasi ito, madalas to hindi lang sa pastora, madalas din to kahit sa kabataan, kahit sa young professionals, or di kaya doon sa mga, alam na nating, ano, mga elders or mga, ang tawag namin thunders sa church. Parang, how to set a healthy boundaries na, una, hindi ka nakaka-offend. Pangalawa, they will understand you doon sa boundaries na yon na sineset nyo. Actually, naging mahirap sa akin mag-create ng boundaries kasi nagsimula kami ng mga mag-friends dito bago ako naging pastor, ate-ate nila ako, ganyan. Maraming beses na nako-cross nila yung boundaries ko. Maraming beses na nafe-feel na take for granted ako na over familiarity. But how to set boundaries, you have to talk to them. And kasi minsan kasi hindi mo naman alam kung hindi nila alam kung, ay, nagko-cross na pala. Not until you address it. 'Di ba? So, ang maganda dun, proper communication. Let's communicate. Let us know one another what not to do, what not to say, how to treat us. So, ganun. Pag ministry time, dito po, pag Sunday, pag ministry time, ministry time. Mm. So, may mga time na magiging strict ako kasi ministry yun. Yeah. And that's excellence come, di ba? Pero pag fellowship, ganyan, dito, sige, ulitan. Kasi sabi ko, may mga days, pag Monday off ko, dito kayo, ate nyo ako. Mm. No? Pag Tuesday, mentor nyo ako. Pag Saturday, Sunday, ayun, I mean, pastor and everything, ministry, ano tayo. So, you're having proper communication, you're addressing what should be done, ano yung hanggang saan yung boundaries. Mm. You ask permission and you give them permission din. Yes. You give them permission when it comes, mayroon kasi iba yung pastor palabiro. Pag sila biniro ko, binabastos mo na ako. Eh, ikaw muna yung nagbiro eh. Tama, tama. Ilagay mo sa context, di ba? So, pag nagbiro ka, make sure mo na you have to receive that, di ba? Hindi yung, pero, teka muna, wala kang boundaries ha, pastor mo ako ah. Hindi Mm. ganun. Ikaw muna, pastor ka nga, pero ikaw yung nauna. Mm. So, kailangan, bago mag-set ng boundaries, kailangan may clarity. Kasi without clarity, you're creating confusion. Hindi ko alam kung ano yung boundary para sa'yo. Kasi Yes. para sa akin, normal to. Para sa'yo pala, offensive na to. So, wag mo i-confuse yung mga tao. Bigyan mo ng clarity yung mga tao para na-set yung boundaries, di ba? Like sa mga bansa, ito yung West Philippine, China, di ba? Kailangan alam nyo kung saan yung boundary niya. Di ba? Ang daming nag-aagawan kasi walang clarity. Di ba? Walang clarity kaya maraming mag-aagawan, maraming magko-cross dyan, ganun anything. Pero kung nakita mo talaga, ito siya, hanggang dito ka lang, hanggang one radius away ka lang dito, ganyan. Then na yun. Will Yes. respect.
And doon, magkakaroon ng healthy relationship. Boundaries can create healthy relationship. Without boundaries, there will be no relationship. Magkakaroon ng toxic relationship, magkakaroon ng division, kakaroon ng backstabbing pag walang boundaries. Yung pinapasok ko na lahat, di ba? Wala ka nang ni-reserve sa'yo. I believe nga pag may asawa, kahit mag-asawa, kailangan pa rin may boundaries. Kasi you're still individual. You're made one flesh, but still you're living individual. So, you have to create at least boundaries pa din. Ayan. Tricky part yun, no? Yung sa mag-asawa naman. Ah, talagang nakikita ko yung sinasabi nyo kasi confrontational is one of your parang culture sa inyong simbahan. Yeah. Until now, kita ko siya eh. Paano naman po, Pastora, yung ano, parang your group is, ano yan, parang group of leaders and all. Tapos, parang they're telling green jokes, parang confrontational, teka lang, wag tayong mag-green jokes dito. Or parang you don't laugh at them or di kaya tatalikod ka na lang. Parang how, And right there. Right there and there. Pag sa mga leaders, sa mga ganyan, right there and there. Kunyari, mm, merong umalis ng church, tapos pinag-uusapan pa yun. Sabi ko, ay lahat, mapatawag ko yung workers, ganyan. Ayoko marinig na pinag-uusapan na to. Ika-clarify ko, ito yung nangyari, ito nangyari, ito nangyari. May tanong? Wala. Okay, kung walang tanong at kung may tanong kayo sa akin lang, ayoko yung pag-uusapan na grupo-grupo. Because mm, we're not that kind of person. yeah. We let go this person, eto na siya, na-deal na natin siya. Let's not poison one another. Yeah. Yun, I make myself clear, I make things clear, and pag yung mga grupo ng ganyan, leaders, nagkakaasara, nagkakaganito ng bringing up the past, some people, di ba? Sabi ko, oh, okay, let's stop it, let's ganito, ganyan. So, even kahit wala ako, I make that sure that not just kahit hindi ka leader, you can correct someone. Wow. And ganun siya. Kahit nagulat nga yung iba dito, if Adam Alejo, di ba? Nagstay sila dito. So, nagulat siya kasi yung isang youth namin, kinorek yung isang elder namin. Mm. Hindi, ganun, hindi po tita, ganito po. Kailangan po mas mahinahon tayo. Mm. Kung ano, pasensya na, nadala lang ako. Sabi ni Adam, ano yung culture na dito sa amin, hindi pwede yung ganyan, mga offense. Sabi ko, because walang matanda, walang bata sa respeto, lahat kailangan respetuhin. At kung Exactly. kinakailangan i-correct right there and there, yan siya. Para walang offense, di ba? Yung, Pero, yeah, sabi go, go, ko, go. kailangan may respect pa din. Yeah, exactly. Punta ako dyan sa offense na yan, no? Parang, before, how you handle offense, and ngayon, paano niya i-handle? Kasi, alam ko magkaiba yun eh. Depende rin sa offense na kung hanggang saan siya malalim. So, paano niyo siya hinahandle? No-offend pa ba ang isang, Pastora Crisa, or hindi na? Ah, sabi ko nga, you can never offend a dead person. I'm not saying parang grabe, hindi na ako na-offend. Because I made it um, innate sa akin. Being offended is a choice. So, pag may nasabi siyang ganito, lagi ako nagkailangan mag-stop ako. Tuturo ko rin yun. Ma-offend ba ako? Pag ako na-offend, I have to address that issue. Pero Mm. kung sinasadya niya ba, alam mo yung ganun, kailangan ko i-address sa kanya na na-offend ako. Pero pag hindi naman big deal, not be offended. Pero kung talagang offensive yung ginawa niya, talagang below the belt, I'm gonna confront that person Mm. right there and then with gentleness. Mm. Kasi, kaya kausapin ko, sister, ganito, ganyan. Aware ka ba dun sa sinabi mong ganito? Did you really mean it? Mm. Ganito. Actually, na-offend ako dun. Ay, sorry po, ganito, ganyan. So, ayun, next time, let's refrain from those words na lang if meron ka na lang sabihin. Siyempre, minsan kasi yung offense, minsan kasi napaghahalo mo yung napahiya sa Mm. na-offend, di Mm. ba? So, ang inaano ko dun, bilang pastor, siyempre, baka, di ba, gayahin ka nila na kung gano'n mo pala ako kausapin, gano'n mo akong biruin, gano'n. So, sabi ko, next time na lang gano'n. Sorry po talaga, hindi na, sabi ko, yun, you get to address the issue agad. Wag mo nang pinapatagal at wag mo nang kinakalat. Ito nga siya, nakaka-offend to eh. Yeah, So, imbis na i-spread mo yung offend, i-confront mo na. tama. Di ba? So, para wala na offense na mabubuhay. Agree, Di agree. ba? Mag-create pa siya ng madaming offense eh. Mm. Yes. Beat ni Satan ng offense eh.
Yung hindi lang Gat pagkain, hindi Opo. pagkain, hindi ay na-offend ako, hindi ako kinama yan. 'Di ba Mm, hindi ako nangikian, hindi ako nabati, o yan mga big deal yan. Hindi ako napili, dapat ako yung magli-lead noon, pero iba yung pinili, nakaka-offend, ang tagal ko na sa church. mm. So, Safe ba na sabihin ng isang tao pag na-offend sila, there is a pride in them? Or what do you think about that? pag sinabi niya na-offend siya, Yes, parang meron bang pride sa kanila or parang sometimes hindi rin dahil sobrang offensive talaga yung sinabi. kung sinabi niya, alam mo na-offend ako, depende sa approach mo, eh, 'no? So, wag mong sabihin, wag kang tumigil, na-offend ako, period. I-address mo kung saan ka, anong words and saang parte ka na-offend. Kasi minsan yung offender, hindi naman sila aware na nakaka-offend sila. Not Ah, until addressed. yeah, Doon yeah. nila realize na, ay, oo nga, pasensya na. Kaya Mm, wag kang agad maging judgmental at i-attack mo yung taong nag-offend sa'yo na mm. hindi mo naman na-address yung issue. Wow, wow, wow. Ang ganda, Pastora. Kasi kanina pa natin pinag-uusapan yung boundaries na yun and also connected siya dyan sa offense eh. Parang kung hindi Mm. mo na yun sinabi, edi patuloy siya sa pagsasabi ng mga words na yun na hindi mo na confront. Eto, Pastora, medyo curious ako kasi all throughout sa pag-uusap natin, I'm curious about your core values sa simbahan or sa inyo. Parang I want to learn from you with that. Parang ano ba yung isang parang core values ng isang pastora, Krisha? Tama ba ako ng pronunciation? Medyo Yeah, yes, Krisha. Yes, Krisha. Number one yung core values na hindi pwedeng mawala is yung sinabi ko kanina is fear of the Lord. fear of the Lord. Fear of the Lord, your love for God, and yung conviction. Mm, Tapos, syempre, yung mga susunod na doon, you have to be engaged in the word so that you can overflow in worship. Di ba? And daily consecration, importante yun. Through prayer and fasting. And core values pa yung, ito pa, you please God and serve people. mhm, mhm. Mga core values ko. Kasi pag yun nagpabaliktad mo, yari ka na. Pag pinilis mo yung tao at sinerve mo si God, yari ka dun. So, Yes. pag pinilis mo si God at sinerve mo yung people ni God, lagi kang nakadiretso sa kanya, no? So, ayun, and syempre, honor. Mahalaga sa akin ang core values ay honor. You have to honor God, honor people, honor your leader, honor your father, honor your mother, honor those people, you know. And syempre, submission, integrity, ayan, and service. Talaga, yun. Serve without, hold back. Mm, Serve with, do not be selective in serving. mm, mm. Yung serve without hold back, same ba yun sa excellent or parang serve without hold back, binibigay mo lang lahat pero sometimes kasi meron kaming definition na ganito sa training, parang excellence is not equal to giving your best. Kasi there's always a standard eh. Parang paano po ba yung ano nyo doon, yung approach nyo sa Okay. Ang serve namin is anointed excellence. mm, Anointing comes from the Lord, excellence comes from you. yeah. Then the serving that you will do, whether in front of the stage, behind the scene, ushering, mission, evangelism, discipleship, it gives glory to God. Anointing, it comes from the Lord. Mm, Excellence, mag-aral ka, magsipag ka, lumabas ka, mag-equip ka. mm, mm, Alam mo yan. Magpakumbaba ka. So, yun yung part ng tao, excellence. Pero yung part ni Holy Spirit is anointing. So, pag pinagsama mo yun yung totoong service na mag-glorify si Lord. With or without position. You're gonna serve the Lord. Kaya kung nakikita sa church namin, di ba, excellence? Because we don't like excellence. Excellence will, there is excellence or perfection, alam mo yun, if ko puro excellence na lang, puro, alam mo yun, sinkopado kayo, kailangan ganito, yung boses, plakado, kailangan lahat. You're not giving space for the Holy mm, Spirit, it's just gift. mm, Walang at hindi mo mababa yung presensya ng Panginoon. But when anointing comes, anointing comes from consecration. When you consecrate, you submit to the Lord, anointing flows, nag-aral ka ng chords, di ka late, excited ka serve, yeah. nag-pray ka, nagbabad ka sa word bago ka magpunta ng church, that is excellence. Mm, At pag pinagsama mo yun,
it's glorifying God. Oh, wow. God delight, di ba? Hindi siya pwedeng, ito yung sinasabing hindi pwedeng pwede na. Hindi pwede puro excellence, walang anointing. Hindi Hmm. naman pwede puro anointing, walang excellence. Tama Kaya naman. anointing, excellence. Hindi siya, inseparable siya. Hmm. Di ba? Yung parang, okay lang yan sa spirit leads, pero walang order. God is not a God of confusion. He's a God of order, di ba? Hindi Totoo. kailangan, plakado kailangan maganda, lights and all, kailangan pagpasok nila, perfect agad, blah, 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 blah. Wala namang anointing dun. Di Hmm. ba? Pag-flow, sabi ni Holy Spirit, okay, hindi nyo kailangan dyan, siya na kayo magaling. Sa Di ba? kabilang church na ako. Church, di ba? Kahit ano lang sila doon, kahit kulang-kulang instrumento nila, bababa ko doon. Yeah, yeah, Di ba? exactly. Bumababa si pag may anointing and may... Agree, bababa ang Holy Spirit. Nahahappy ang tao dun eh, Pastora. Parang, meron kaming posting sa Facebook. Sabi nila, hindi, kailangan, tama yung puso mo. Tapos, nag-stop lang sila doon. Yung iba naman, kailangan, aralin mo kung dyan ka talaga tinawag. So, yung iba, puso lang. Yung iba, skills lang. Pero tama yung sinabi nyo eh, na kailangan, anointed ka at the same time, excellent yung ginagawa mo. Yung excellence yung ginagawa mo dahil para yun sa Lord eh. Ah, Hmm. pas, pwede nyo ba akong bigyan ng picture kung paano nag start ang service nyo? Yung from pagbukas ng ilaw to dulo. Baka kasi parang may someone or ako na rin mismo curious ako doon paano nag start ang church service ng So, we started kasi every Saturday, we have this workers' night of worship. Mhm. Lahat ng magsuserve ng Sunday service, first or second, lahat ng nakaschedule has to attend the workers' night of worship. So, ano nangyayari sa workers' night of worship? Yung line-up for Sunday, so si worship team, tutugtugin mo yan nang wala nang mali, nang worship na. Para si worker, pag praise and worship, hindi nakataas yung kamay na nag-usher. Para si worker, na feed ka na, nakarating ka na dun sa pagdadalhan mo sa mga papunta dun, no? So yun, maraming nangyayari dun. Saturday night, maraming nangyayari. So we pray, we fast, at may fasting kami from 7 p.m. hanggang 12 noon. Yeah, yeah, yeah. Lahat, no? So, ng Sabado yan. And then, mayroong, syempre, rehearsal ang worship team from 7:30 to 9. 9 o'clock, darating na yung lahat ng workers na tatayo. We have, again, prayer and corporate worship again. A devotion. Lahat yun, nakabilog kami sa harap. So, 30 minutes yun. And then, maghihintay, ganyan. So, preparation, lahat-lahat. Pagpatak ng 10:20, 10:15, nandun na sa taas yung mga worship team. Yan, 10:20, magla-live na. And then, we start intercession. Kaya 10:20, 10:20, 3:20, sabi nga ng isang pastor, may anointing ba sa 20? 10:30, what? Hindi 3:30, 10:20 because we have 10 minutes intercession. Sa Hmm. intercession na yon, at first, ang laman nun, reverence, give reverence to God. So, lahat ng attributes ni Lord, sabay-sabay. Yeah. Alam mo yun, reverence. So, papasok yung tao, di ba lahat? Magpe-pray, reverence to the Lord, you are Jehovah Jireh, you are our Congregation to. congregation, yes. Tapos, lahat ng workers, umiikot yan kung sino mag-lead ng intercession. Ooh, I see. Wow. Nakapractice yung ano nila, praying sa harap, paghawak ng mic, ganyan, bata, matanda. So, yun. So, reverence. Pangalawa is repent. So, repent. So, Lord, we are here. We repent for all the sins. Cleanse us. Ganyan, ganyan, ganyan. Repent and then rebuke. Hmm. Lord, we rebuke any form, lahat, we rebuke lahat ng kasing antok, mamaya sa service, Lord, lahat ng distraction, lahat, everything, lahat yung rebuke, ganyan, ganyan, ganyan. And then, fourth is request. So, everyone, let's just present our request to the Lord. Alam mo yun, hindi pa man tayo nakaka-receive ng word, hindi pa tayo nakakapunta dun sa Holy of Holies, pero ginagrant, you have to have that confidence that your request is already heard. And fifth is ito na yung transition. And today is the day that we will rejoice. So 5 are yun. That we will rejoice. And then worship, bababa si intercessor, papasok si worship leader, maglalapit sa harap. And then we have this call to worship. So the song hindi agad fast song. So call to worship, it's more of like a preparation, a worship. So that you can, you can work, after mo mag-pray, ngayon mag-worship ka. So kailangan more on adoration, pwedeng prayer for self, and then dalawang fast song, then tatlong
solemn, I mean, dalawa, tapos mash up siya. Tapos meron kaming high praise. Oo. Then, minsan, yung mga unang-una, ako yung pastoral, pero sabi ko sa mga worship leader, hindi pwedeng laging ako sasalo. You have to learn and I have already shown you Mm. how to, ano. So, may ano din yun, pinagkakatiwala ko din sila kung paano pa nila iaangat yung, ano mo yun, be sensitive, ganun. So, after that, ayun, pagpapaupo na yung mga tao, and then preacher goes there, then announcements. And then, diretso na yun. Preaching. So, after ng preaching, syempre, response song, Mm. altar call, di ba? Kung may mga ministry time. So, one song ulit. And ito yung something unique Mm. sa amin, na naging culture na namin. So, after ministerial, lagi to, go to your family, bilog kayo sa family niyo. Nakabilog bawat pamilya, hindi agad magpe-pray. So, i-guide ko sila. Sige, tingin sa mata, asawa sa asawa. Sabihin mo, I honor you and I love you. Wow. Na anak, sabihin nyo verbally, sabihin nyo sa parents nyo, ma, I honor you, I'm sorry, I love you, I'm proud of you. Ganon din mga magulang. Doon nababasag. Kasi longest time, for the longest time, I haven't heard, wala akong natanggap sa I'm proud of you. Sa bilog lang pala na ito makakatanggap ako. Doon lahat nababasag. And then after ng, kasi na ano, there's power in honoring, no? Kasi hindi tayo sanay na nag-a-affirm, nag-honor, nagsasabi na I'm proud of you. Wala. Nagpe-pray tayo pag nakabilog, pag may patay, pag Pasko, pag may birthday, o minsan nga, wala pa nga eh. So Mm. at least, once a week, nagagawa nating i-affirm at mag-pray bilang isang pamilya. Wow. Gano'n. And after that, prayer sa family, kung sino man magpe-pray, sabay-sabay yan, nakabilog. And then, yakapan, sige, hug one another, ganyan, hanggang iyakan pa. Laging retreat po dito, yun nga po pala, laging retreat ako. Yes. After nun, tithes and offering, and then benediction, and then, Yun na. and every end of the month, we also celebrate lahat no, kung sino may birthday ng July, August. May Mm. pinamimigay kaming mga cupcakes from the church and we pray for them. We celebrate with them. So, yung something that people comes back. Di ba magto 2 years pa lang kami pero ang bilis ng growth. Yes. Because Mm. influencer ako, kilala ako. Kaya nga kaya nga hindi ako weekly ang nagpi-preach dito eh. Yung may mga batang nagpi-preach na na kung sino man yung preacher kasi maraming nagbumalik, maraming nabuo, maraming nagstay na pamilya because of that one particular segment or part of our church is praying with the family. Yeah, yeah. Wow. For Ganda. the first time, parang proud pala sa akin si mommy. Mm. Proud pala sa akin yung ganyan. Hindi mo man siya na-mean, pero alam mo, iba yung there's power in declaration. So that is the culture of our church. Kaya sa anniversary, I can just imagine yung Imo Sports Complex na puno na pwedeng may 600 families. Gagawin namin yung magbibilog-bilog sila at mag-honoring at sabay-sabay magpe-pray. Sabi Yeah. ko, walang instruments ha. Gusto ko lang marinig yung mga taong nagpe-pray, pamilyang nagpe-pray. And I praise God for that wisdom na binigay ng Lord. And with that, we're growing in numbers. Not because the church is good, not because we're excellent, but because family are being restored. Mag-asawa pupunta, anak, mamaya, 3 na sila, 4 na sila, isang angkan na, mamaya, kapitbahay nila, dala nila. Yes. So, Lord, it's all you. And I Mm. give God the glory. Yeah. That's our church. That's every Sunday. That's every weekend. I'm amazed kung paano yung orderly ng inyong simbahan from the Saturday to Sunday. Tapos pagdating pa doon, may tatay tsaka nanay na alam niyo yun, yung pumunta tayo sa church na hindi tayo ayos. Pero sa dulo pala, kahit di ka nakinig, merong I love you, I honor you, I respect you. Even kahit sa mga bata. I think I want to go to this part. Kasi kanina tanong ko sana siya, yung iba na yung pag-handle ng youth ngayon eh. Parang before, parang may sinabi sa amin ng isang survey, sabi niya, dati pag pinagalitan mo daw ang bata, sumusunod sila. Ngayon, pag pinagalitan mo yung bata, magagalit din daw sila. Parang, sila naman yung, paano niyo po hinahandle ang kabataan or ang young professional nowadays? Um, Hinahandle sila kasi you just have to validate.
somehow what they feel. Just listen to them, young adults and the youth. You just have to understand them eh. Kasi ang mga youth ngayon at ang mga young adults, they don't need advice. What they need is assurance. Mm. You give advice, di ba? Kahit naman sa'yo, mahirap mo naman sundin yun. Yeah. Pero yung assurance na, alam mo, I'll give you assurance na I can cry with you, I can journey with you with this. Mm. Di ba? Na assurance na hanggat hindi ka pa nakaka-recover dito, handa akong samahan ka. And with that, hindi nahihirapan yung mga kabataan and young adults to open up. Mm. Because a lot of youth and Gen Z are just looking for a safe space. Kasi minsan yung bahay nila mismo, hindi na nagiging safe space. Mm. Kaya yung church ngayon, nagiging safe space sa kanila. Walang judgment, walang condemnation, pero may correction. Yeah. May correction, may rebuke, but this time, hindi ipapamukha sa kanila na makasalanan ka. Ikaw kasi kasalanan mo yun. Ako yung type na, I'm a millennial pastor. Andun ako sa gitna ng Gen Z and Gen X and boomers. So Thank you. my role is, I have experienced the worst of the boomers. Nabugbog, lahat, ganyan. Pero hindi pa rin ako lumayas, di ba? Mm. Yung kakain ka pa rin kasabay nila. Pero Mm. ngayon, itong mga Gen Z, konting invalidation lang, suicide, lalayas, and all, mababa yung resiliency nila. So what I do is, I bridge the gap. I talk to the youth. Wow. Unawain mo yung parents mo. Have you ever, ikaw ba, kinamusta mo sila? Mm. Yeah. Unawain mo, saan nanggagaling yung mommy mo? Bakit ang higpit niya? Mm. Have you ever asked sa daddy mo, ganun? Tapos yun sa mga magulang naman, sabihin ko naman, na-try niyo po bang kausapin sila, kamustahin din sila, saan po sila nanggagaling, Mm. bakit puro cellphone na lang, bakit ganyan? So, may generational gap. So, Mm. what you do is, kaya isa po sa vision namin, ang vision ng church is, we aspire to bring hope and healing in the name of Jesus with the power of the Holy Spirit across all generation. Oh. Across generation, all generation, families, across generation, past and future. Di ba? So, yung present, tayo yung present eh. Yes, yes. So, binibridge mo. Hindi mo nakalimutan, ay, meron pa palang generation nung dati. May past. Kaya tayo naka-focus tayo sa future generation. The future generation. Kamusta naman yung past generation? Mm. Sila yung pinaka-hurt eh. So, ikaw nga nasa present. Be that bridge. Di ba? Love is the bridge. Di ba? So, humility is the bridge. So, yun po yung nagiging role ko. So, pinapaintindi ko ngayon. I go to school, pinapaintindi ko sa mga bata, ano yung naging wounds ng magulang nila? Bakit ganun? Mm. Kayo nga, sige, tanungin nyo. Di ba? Ano ba yung naging pattern sa family nyo? Ganun. Tapos meron din ako sa mga PTA. Pambihira, nung nagkaroon kami ng inner healing process, wounded eh. Kita mo yung cycle. Mas sila yung sugatan. Yes, yes. So, ngayon, nabibridge mo ngayon, naiintindihan nila. Mm. Diba? So, yun yung nagiging role ko dito. Kaya yung mga magulang, sabihin ko nga, hindi naman po masama na intindihin o makinig tayo. Di ba sa ano natin, pag kinakausap ka, huwag kang sumagot kasi matanda. Yeah, yeah, tama. Ganyan. Pag sumagot ka naman, aba, bastos ka na, sumasagot ka na, so hindi mo lang kasalulugar. So yung mga Gen Z na yun, medyo entitled na, hindi, ito talaga ako, demanding pa, hindi, ano mo yung rebel, ano mo yung ganun sila. Because they're looking for a space for a group of people who will not just validate their feelings, Mm. but will just listen to them. Pakinggan mo lang ako, hindi wala ka nandis, pakinggan mo lang ako. Kasi Yeah. sa bahay ako napapakinggan, mag-open up pa lang ako, hindi, nag-iinarte ka lang. Ganun. Hindi ka kasi nagpe-pray, yan, sinaya ka magsimbahan, puro barkada. So parang, oh, hindi na ako, mag-shutdown na lang ako. Mm. Mm. Yes, yes. All learn how to listen. And kaya para if you jumble the word listen, it's silent. So, not until you're silent, no one will listen. Agree. Diba? Oh, wow. Napakadaming wisdom na actually yung wife ko nag-amen siya, narinig ko kanina. Nag-amen siya. And this is new to me na parang they don't need advice, they need the assurance na Yes. ano naman po yung mga
mga young professionals, especially those people na galing silang church before, tapos nasaktan sila ng simbahan, then they don't want to go again sa loob ng simbahan. Parang, how can we reach them out ulit? Actually, alam mo, mahirap talaga yun, yung may maraming church hurt. But I always welcome yun dito eh. Pero yun yung mahirap gamutin, no? Kasi tiwala, may mga walls na. But unlike kung sinasabi, it's not the church who hurt you. It's the imperfect people inside the church who hurt us. Yeah. Kaya huwag kang mapasok sa simbahan kasi hindi yung simbahan. Mga taong nasasaktan din ang nakasakit sa'yo. Kaya hindi lahat ng simbahan pare-pareho lang na magiging trato sa'yo. No? So, nasasaktan sila. So, nakakasakit din sila. So, I will have talagang, I'll give time to them. Na pag alam ko yung background nila, church hurt and all, I'll give time. Talk, fellowship, sige, pag-usapan natin yan. Kasi pag nagstay yan dito, pag naging member mo na yan, tas may church hurt pa rin siya, i-spread na yung church hurt niya, magkikreate ng division. 'Di ba? So, lahat ng mali ng church nito, pupunahin niya ngayon. Hanggat hindi mo nahihilin church hurt niya, lalasunin niya yung mga tao dito. Yeah. Magkikreate ng division. Mananakit na ng simbahan at ng mga tao. Hanggang siya natira, umalis yung mga member mo dito. Patatag. Patatag. So, ganun. It's, medyo madugo. Ayan, it takes a lot of patience, compassion, and ayan, healing comes from a willing heart eh. Diba? If you're not willing to be healed, then you will never be healed. Itong segment na to, Pastora, feeling ko hindi ako nagpo-podcast. Parang, para akong ano, consultant ko kayo tapos kasi most of the question na tinatanong ko, it's ano eh, parang question that I need to parang raise doon sa mga tao na mga ninongs namin nung kasal, parang mga sabi ko dito ko nakukuha yung sagot na iba yung perspective ng isang katulad nyo na oo nga no, hindi sila sinaktan ng simbahan. Ang nanakit sa kanila yung mga imperfect people doon sa loob ng simbahan. And also they need healing doon sa part na yun. Pas kanina tinanong ko yung church nyo. Siguro hindi ko alam kung I will end with this question kasi ang haba na napansin ko mag-11 na. Pas kung kanina tinanong ko po yung paano yung parang structure ng church nyo or paano yung order nung program ng church nyo, paano naman po kayo mag-disciple bilang ah, pastor tapos from new believer to alam niyo yun, parang hanggang from milk yung kinakain tapos ngayon nagcho-church na, nagmi-ministry na, at the same time nakikita mo lumalago na. Paano po yung process nyo ng ganong Yung gano'n naman, it's, again, kasi sa totoo lang, wala naman talagang nag-mentor at tumutok sa akin. mm, Sad reality. And everything that I have learned today that was effective, praise the Lord, effective siya. I've learned it, syempre, number one, kay Jesus, kay Lord, as I read how He moves, how He treats His disciple. And I've learned it from different people din, pastors. But, syempre, sa akin din, number one, kung unbeliever ka at bago ka, napunta ka dito. So, number one, I'll build relationship talaga. So, yun, like sinabi ko dun sa interview ko, I'll make you feel belong. I won't make you feel na bago ka lang, wala kang alam sa Bible, ganyan. So we start testimonies, no, hanggang mag-soften yung heart, hanggang ma-open niya at ma-earn ko yung trust niya. And then with that, when this person feel belong, ayan, so even sa discipleship program ko, na-earn ko na yung trust, may transparency na, then doon ko ngayon siya bibigyan ngayon ng basic doctrines naman, syempre when it comes to faith, ito yung mga ganito. So, basic na naman. Baptism, salvation, repentance, lahat siya, sanctification, ano yung mga justification, and all. So, you feed them. You feed them, like yung mga mula milk hanggang mag-ano, di ba? You feed them. And then, the moment you feed them, isama mo sila ng isama. Then, ito I tend to ask permission lagi sa mga disciples ko, sa mga mini-mentoran ko. Hanggang saan mo ako pwedeng papasukin sa buhay mo? mm,
Hindi kasi ito pwede manghimasok sa love life niya, sa pamilya niya, sa pag-aaral niya. I still, yun yung boundaries. May karapatan ka mag-create ng boundaries. Hindi dahil disciple mo ako, mentor mo ako, manghihimasok ako sa buhay mo. Kaya hanggang saan mo ako pwedeng papasukin. Na nagugulat sila. Parang kung ayaw mo akong papasukin sa love life mo, hindi kita papakilaman. Pero pag na broken hearted na, pas, ganun, oh, akala ko ba, ganyan, hindi, kailangan na kita, I'll give you permission na. And yun, transparency, accountability talaga, I teach them how. And me, as their mentor, like being vulnerable to them, listening to them, and ano. And then, ayun na, I always teach them how to serve. Before you can be an effective leader, you have to be a faithful servant. Kaya servant leadership ang tinuturo ko. Ngayon, empower kita. I'll discover kung ano yung strength mo, yung weakness mo, yung gift mo. At ilalagay ko ito doon. Mahilig ako mag-challenge. Eh, hindi ko kaya, hindi ako. Siyempre, I see a potential in you. Doon kita ilalagay. Isa-strengthen ko yun kahit sabihin mo hindi mo kaya. So, what I also do, I demonstrate things. Watch me how I do it. Yes. Sama-sama ko yan. Ngayon, as you watch me how I do it, I'll train you, I'll equip you. Now, it's time for you that I'm gonna watch you how you're gonna do it. Nung ngayon, habang tinatayo mo siya, habang ginagawa mo siya, let's do it together. At ang ending ng mga minimentoran ko, isang araw papalitan mo ako, pero gusto ko pag pinalitan mo ako, mas magaling ka sa akin. Dapat mas anointed ka sa akin. That's one thing na set sa akin. Sabi ni John Maxwell, di ba? Huwag kang matakot when you are training a leader. Mas magaling sa'yo. Mas magaling sa'yo at dapat naghahanap ka na ng kapalit mo. Yeah, yeah. So, dapat walang insecurities. Yan. Insecurities will not, and ito pala, I delegate not task. I don't delegate task. I delegate authority. Mhm. Wow. Ano pag nag-fail ako? Kasi bago pa lang ako eh. Pag nag-fail ka, hindi ka sisisihin. Mm. Accountable ako dun. Mm. Diba? And failure is inevitable. You learn from your failure. So I will not delegate task lang. Mm. I'll delegate authority. Pag ikaw binigyan kita ng task, tayuan mo yan. Mm. Pero nakabackup ako sa'yo. Pero tayuan mo yan. Wow. Yung ganun. And hanggang makita na nila kung ano yung nakikita ko. Hanggat di mo nakikita yung nakikita ko, hindi pa kita papakawalan. Pero pag nakita mo na yung nakikita ko, so anong mali? Eto. Eto ba? Okay, tama. Yung ganun. So you just know you have to discover ano yung gifts nila, ano yung strength and weakness nila. Huwag mo silang ilalagay sa weakness nila kasi isisirahin mo sila. Ilagay mo sila kung ano yung strength nila. Let them acknowledge and discover their weakness Mm. and let them empower them in their strength. So, yan. Kaya sabi ko nga, every day, one day, kayo magiging senior pastor dito. Mm. Yeah. Kayo lahat sa inyo to. So, pag nawala ako, alam nyo kung paano gagawin ang lahat. And whatever knowledge and influence I have, I share it to them. Hindi ko gini-gatekeep. Kaya yung mga taong nakikilala ko, mga influencer, nako po, di ba? Close na rin sila. So parang ganun. Ang saya lang na makita mo na hindi lang pag aalis ka, pag may mga conference, hindi lang ako yung pumupunta. I'll make sure I have my mentees or disciple, one or two, ganyan, naka-rotation sila. Ganyan, kung sino. Hindi wala akong favorite. Ganyan. Kung sino lang available. So ayun, parang delegated ang authority. When authority is delegated, you don't create followers. You're creating leaders. Oh, wow, wow. Hindi namin alam kung gusto naming stop 'to, pero we want more. Parang, tingin ko uupuan po namin kayo for us to just listen and learn Wow. from you more kasi we are learning and yung mga ibang sinasabi nyo ay not just for conversational na pag-usapan natin. Pero ano to need siya ng application. And dun sa pag-apply namin, I think mas madami pa kami matututunan dahil merong structure yung ginagawa namin. Ang dami po ang dami ko nalista siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parang 15 na ginagawa nyo para lang mag-raise up ng isang leader.
Pas, just last one question. Um, kung hindi po kayo pastor today, natanong ko naman yun sa inyo, kung hindi po kayo pastor today, parang ano po yung ginagawa nyo and bakit po yun yung gusto nyong gawin? Kung hindi ako pastor today, baka nasa Dubai pa rin ako. Baka Mm, nasa Dubai pa din ako, maybe may anak na ako, mm, maybe a mom, yeah. pariwara. Or Mm, maybe, I don't know, maybe I'm earning so much na walang direction yung buhay ko. Siguro that will be me. But all my breaking moments, became a blessing. And eto, hindi ko naman piniling maging pastor. Di ba? Hindi ko pinangarap maging pastor, but it is the Lord who really placed me here for such a time as this. iba ang nagagawa ng calling. Yung last na podcast namin is more on calling. Ito, grabe yung passion nyo, how you lead, kung sino kayo, di lang siya words, kundi nakikita namin na buhay eh. Parang alam niyo po yun, yung pag nagsalita kayo, kahit di ko pa siya nakikita kung paano nyo ginagawa, yung details niya, nandoon eh. Parang, talagang ito yung ginagawa nila. So, Sora, gusto pa po namin tong maulit, pero hindi na podcast. We don't Ito na yung podcast, hindi na siya podcast, ano na siya, no? men Um, ano ba? kasi ano eh, parang thank you for this life changing siya, not because uh you are a pastor, I am a pastor, hindi dahil dun eh, kundi doon sa wisdom ng binigay ng Lord sa inyo, and words are powerful. Nakita Yeah. namin lumalabas sa bibig nyo talaga na ginagawa nyo to, and you love people, you love God, you are thinking doon sa next generation na magpapatuloy yung gawain niya pag wala na kayo. And saludo sa mga leader na ganun. Bata pa po kayo, pero iniisip nyo na yung, teka lang, kailangan magpatuloy nito. And hindi lahat ng tao ay ganun. And isa po kayo sa mga narinig ko na tao na bata pa lang ako pero kailangan ko nang i-prepare yung susunod sa akin. And we want to learn from that. Na teka lang, paano ba mag-prepare ng susunod na next generation and all. So, Basora, thank you for this time. Madami pa akong tanong, pero we want to meet you personally. Kami ng Sure, di ba? ano yan, mag-gate crush kami sa inyong anniversary. Kita po, alam niyo po, and I'm inviting you all if you want, ganun. Yeah, yeah, Bukod you can invite, Hindi Basora. po ng bigas, ganun, joke lang. So marami kasi, amazing lang. Excited ako sa anniversary na gagawin ni Lord. If you will ask me, grabe talaga, si Lord ang nagbigay ng vision na ito. And I can't believe my people, ministers from Mindanao, from Cebu, will be flying over just to attend and volunteer. Wow, wow, wow. Volunteer pa, and you will meet different influencer. Lahat ng mga influencers na nami-meet ko, like Agsunta, lahat ng mga ano talaga, you will see them there and ano yun, makikipag-celebrate. So, hindi sila magper-perform, andun sila to be ministered, andun sila to see the move of the Lord sa bawat pamilya. And you're welcome po. Merong mga church sa Bulacan, 20 daw sila. Basora, baka may gustong pumunta. Baka gusto nyo silang i-invite sa mga Oo, punta po nakikinig. kayo September 28, 3 p.m. Ayan, God willing, magkasya tayo lahat na. Sunday po yun, hapon. So, medyo ano siya sa mga churches na ano talaga. But, yeah, and magsama-sama po tayong mag-glorify doon. Bishop Manny po ang speaker namin. Oh, And Pastor Ruther Orquia ang ating opening, exhortation. So, marami pa. Gian Hinolan will be part of our worship team. the vlogger yung babae, right? Yes, she's from Victory, ganyan. Sina Adam, kasama doon. Oh, wow. Jethro Alaban, the TikTok, yung Christian din na taga Cebu, taga Bohol, yun. So there's a lot of people who will be coming na who wants to be inspired and makita tong mga pamilyang to ay sama-sama. Oh, wow. Thank you for your heart, Pastora, to reach the past, the present, and the future generation. God bless your heart.
And thank you po for this time, and iti-treasure namin tong gabing ito. Iti-treasure namin tong podcast na to. So, thank you, Pastora. God bless you.